So, tingnan ninyo ang kondo na ito. Yung dalawa. Dalawa, nakikita nyo. O yan, nakikita nyo yung dalawa, magkatabi. Yan po ang kanya sa loob. Yan ng Royal Grand Palazzo. Ito ang wow trending. Naging usap-usapan ngayon ang dalawang kondominium na pinapatayo ni Mayor Jing Capil sa loob ng Grand Palacio Royal katabi ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Kahit pa anong deny mo Mayor Jaime Jing Capil, lalabas at lalabas ang katotohanan. Ito ang nakakagulat na revelasyon ni Pyra Lucas sa totoong pagkatao nitong mayor ng Porac, Pampanga na si Mayor Jaime Jing Capil. Si Pyra Lucas ay ang katabi ni Mang Manuelo Galang na isang farmer na dumalo sa Senate hearing nila ni Senador Riza Hontiveros at Senador Win Gatchalian at nagsiwalat na inagaw ni Roberto Cruz ang kanilang mga lupa. Pinost pa mismo ni Pyra Lucas sa kanyang Facebook na meron daw dalawang kondominium na pinapatayo si Mayor Jing Capil sa lupa ng mga farmers na inagaw ng best friend nila ni Senador Lito Lapid na si Roberto Cruz sa loob ng Pogo Hub sa Porac, Pampanga. Dito makikita ang dalawang malaking building na ito na pinapagawa ni Mayor Jaime Jing Capil. Ayon pa kay Pyra Lucas na habang pinapanood daw ng mga kapitbahay ni Mayor Jing Capil ang pagsisinungaling nito sa lahat ng investigasyon ng Pogo sa Porac, Pampanga, sa Senado man o sa Kongreso, nakakasuka daw ang kasinungalingan ni Mayor Jing Capil. Kailangan daw na panindigan ni Mayor ang kasinungalingan niya dahil kahit daw pala mga trabahador niya sa munisipyo, dinadala daw ni Mayor Jing Capil sa loob ng dalawang building na kanyang pinapagawa at pati daw ang mga trabahador ni Mayor Jing Capil ay siya ang itinuturong isa sa mga protektor ng Pogo sa Porac, Pampanga. Kahapon sa pagdinig ng House of Representatives sa illegal na Pogo Hub sa Porac, Pampanga, bit-bit na ni Mayor Jaime Jing Capil ang kanyang abogado. May dalang laptop at kapag hindi alam ni Mayor ang mga isasagot sa tanong ni Congressman Dan Fernandez, bubulungan lang ito ni attorney. At pati ang extension ng office ng Porac sa loob ng malapit sa Pogo ay dininay din ni Mayor Jing Capil. Yumaman sa Pogo ang mga politiko ng Pilipinas na ito, kahit booking na ay magsisinungaling pa rin. Mayaman po sana ang Pilipinas kung wala ang manloloko at kurap na mga politiko dito. Sana naman po maging patas tayo lalo na sa batas na pinapatupad ng gobyerno. Komento pa nga ng isang netizen na nakapanood kahapon sa House of Congress hearing, hindi ganyan sumagot sa mga katanungan ang tao ng gobyerno kung wala itong katiwalian na pinagagawa. Nagsama ka pa talaga ng abogado, masyadong halata yung ganyang galawan at hindi pulido. Masyadong alangan kung sumagot, hindi rekta sa katanungan, animoy ngatog at masyadong nininervyo sa pagsagot. Mas maigi pang ikanta mo na lang yan, Mayor, kung sino-sino ang mga kakutsaba mo sa Pogo na yan, dahil sa bandang huli lalabas at lalabas ang katotohanan dyan kung sino-sino talaga ang mga tao ng gobyerno na nasa likod niyan. Salute sa mga congressman nating magigiting at tapat sa kanilang mga trabaho sa pag-iimbestiga sa isyu na ito. Mabuhay po kayo. Tao at mang-aabuso. Unang pag-usapan natin ay yung mayor ng Porac, Pampanga na si Mayor Jaime Jing Capil. Deny to death siya sa lahat ng tanong patungkol sa mga kung ano ang ginagawa niya, kung talaga bang binabantayan niya o ginagawa niya ang kanyang trabaho bilang mayor dyan sa Porac, Pampanga patungkol sa obligasyon nila na dapat gagawin sa Pogo. Tinanggi niya na wala siyang natanggap. Sinabi daw niya na ginagawa naman daw niya kanyang lahat ng kanyang tungkulin sa batas. Eh kung ginagawa mo, bakit nandyan ang Pogo? Sinabi niya na hindi naman daw niya binibigyan ng mga business permits. Eh bakit nag-ooperate na walang business permit at pinayagan mo? O tapos, ipapunto ko lang dito, na sinasabi niya na tinatanggi niya yung na sinumbong sa akin ng aking bubuwit na siya ay nagkaroon ng bahay.
At ang bahay niya ay hindi lang simpleng bahay, kagaya sa Pasay na wawasakin bukas ng mga sheriff sa maling desisyon ng mga judge at may karga na mga galaw. Anong karga? Di magdududa ka na lang kung ano ang dahilan kung bakit sila gumagawa ng ganon. Walang ibang dahilan. Pag sa ganon ang ginagawa, pera ang dahilan. Ganon lamang po kasimple. So pag-usapan natin yan at isa pa. Yung isa pa na tinitingala natin na siyang tutulong sa mga mamamayan na walang sabihin natin mga walang sapatos, mga katutubo, ay si Ramon Ang pa ang mang-aapi. So, anong ginagawa ni Ramon Ang? Patungkol naman doon sa mga katutubo dyan sa Balabak, sa bayan ng sa isla ng Marianghari, sa isla ng may dalawa pang isla. Pag-usapan natin ang ginawa ni Ramon S. Ang at San Miguel Beer Corporation. San Miguel pala, hindi Beer. San Miguel Corporation. Nagpadala siya ng mga security guard at pinaputukan ang lahat ng tao na nakatira doon ng mga katutubo. Mulbog na mga katutubo. Malbog ba ang tawag? Diyan sa Balabak. At para matakot at lilisanin ang kanilang mga isla. So ngayon, pag gano'n na lilisanin ang kanilang isla, ang ibig pong sabihin yan ay kukunin na ni Ramon ang isla ng Marianghangin. So Marangin o kanong pagtawag nila. So ito lamang ang aking masabi. Pag-usapan muna natin ito si Jing Kapil, Jing Kapal Kapil. At yumaman sa Pugo. Mula pa noon ay yumaman at hindi siya gumagawa at hindi pa niya tinatanggi pa niya na may mga ebidensya na kami na kumakain siya sa restaurant sa loob ng Pugo. Ito naman ngayon, nagdi-deny siya. Ito, ipakita ko muna yung mukha niya. Ito, tingnan mo mukha, parang kung ano ba, marka demonyo ba ito? Bahala na kayo. Ito mukha ng isang ang demonyo na tigre ng Purak, Pampanga. Ito. Kahapon, nag-vlog ako na ang lahat ng mga GO, ano ba yung GO na mga trabahante, tatanggalin sa trabaho kung magko-comment sa Facebook laban sa kanya. O di kaya kung hindi ni sila mangbubuli ng lahat ng tumitira kay Mayor Kapil ay tatanggalin din sa bilang job order na trabahante. Nung una, akala nila na control nila. Kasi mga taga-Purak din lang nagko-comment, kaya binubuli, pinupupog, kinukuyog nila yung mga kumukomment laban kay Mayor Jing Kapil. Ang problema, hindi lang taga-Purak na nga bumabanat sa kanya, kinukuyog na rin siya ng mga pagsasabi na siya'y kawatan ng Pugo. Mula sa buong parte ng Pilipinas, nanggagaling ang lahat ng mga pagpuna sa kanya, kaya hindi na kaya ng kanyang troll farm. At ang kanyang troll farm, yung mga troll, ay yung mga job order worker na kanyang binabayaran ng sweldo na hindi pwede, na walang kalayaan kung magsalita kung anong gusto nila. Basta kay may sweldo sila kada buwan gamit ang pera ng Purak, Pampanga para sa kanyang kapakanan. So yan, ito po ang babasahin natin na nakasulat dito. Ang nakasulat dito, Mayor, sabi ni yung si Pyra Lucas na isang crusader sa good government diyan sa Pampanga. Sabi niya, Mayor, ang dami mong tinatago at kasinungalingan. Labas-pasok ka sa Grand Palacio Royal. Alam mo ang Pugo yan din ang dahilan kaya ka nagpatayo ng 2 condominium sa loob. Tama? Nung pinapagawa mo nga ang mga condom building halos 3 times to 4 times a week, nasa loob ka ng Grand Palacio Royal, mga kapitbahay mo sa loob, nakikita ka pa nga. Tatanungin mo nga,
mga trabahador mo sa pinagawa mong condo building, ikaw ang tinuturo nilang may-ari. Ang hirap ng sinungaling, ano akala mo siguro, maipapaikot mo mga senador at congressman, ang dami mong hindi alam, pero sa salita mo pa lang, obvious na ginagago mo sarili mo. Kumusta pala yung 2 kondo? May mga renter na ba o bumili? Saan pala galing? Pinagawa mo sa 2 kondo. Oh, yan. O ngayon, ipakita ko sa inyo ngayon ang nasasabing kondo. Ang kondo ni Mayor Jing Capil. Ito. Pwede nyo nang humingi kayo kay Jing Capil, ibibigay niya ng librito kasi itatanggi niya sa kanyang ito eh. Ito. So, tingnan ninyo ang kondo na ito. Yung dalawa nakikita nyo. O yan, nakikita nyo yung 2 magkatabi. Yan po ang kanya sa loob yan ng Royal Grand Palazzo. Ang Royal Grand Palazzo ay isang exclusive na subdivision sa Purak, Pampanga. Ang subdivision na yan ay tanging mga mayayaman lamang nakakatira. At dyan din sa loob ng Royal Grand Palazzo o Royal Palazzo Royal or Grand Palazzo Royal ang nakatayo ang 10 hektarya na pugo. Diyan lang yan, magkatabi lang yan. Yan. Kaya hindi niya pwede sabihin na hindi siya kumita dyan. So, yan. Sagutin mo yan. Mayor Jing Capil, sa'yo ba yan? Okay. Dako naman tayo ngayon kasi medyo maiksi lang ang oras natin. Papaluapan na lang natin yan. Mag-usap tayo tungkol kay Lito Lapid naman. Anong follow-up kay Lito Lapid? So, ang gagawin naman natin sa ngayon ay dadako tayo sa ginagawa ni Ramon Ang na pagpapalayas ng mga katutubo dyan sa isla ng Mariahangin, Sitio Mariahangin, tapos sa Barangay Bugsok, Bayan sa Balabac, at sila ay pinuntahan ng ni Councilor Elgin Damasco. So, humihingi ako ng permiso kay Elgin Damasco na gagamitin ko muna ang kanyang mga video. Ngayon, bago ko ang nangyari dito, gusto ko lang ikwento. Ito'y naratibo o kwento ng walang katarungan din na nangyari. Noong 2014, may isang babae na naglakad mula sa Davao City papunta sa Malacanang. Nakarating sa Maynila at humingi siya na makipagkita sana siya kay President Noynoy Aquino. Anong nangyari? Kinausap siya ni Noynoy Aquino. Ma'am, bakit po kayo naglakad galing Davao hanggang dito sa Manila? Ang sagot, kasi po yung mga katutubo dyan sa Barangay Mariahangin, sa Barangay Bugsok, sa Bayan ng Balabac, ay pinaghaharas sila ng iyong tito na si Danding Kuhuangco na siyang chairman ng San Miguel sa panahon na yun. Ang mga lupa ng mga katutubo ay inagaw sa kanila ni Danding sa pamamaraan ng pagkukunwari na yung mga tao na yun ang mga bumili ng lupa roon sa panahon pa ni Marcos. Pero ang katotohanan, sa likod, ang nagmamayari si Danding Kuhuangco. At nagpatanim pa nga siya ng mga niyog doon. At ang niyog doon na tinanim niya, yun po ang pinagbulan ng kwento ng Coco Levy. So yung Coco Levy na siyang isang korupsyon na napakalaki ay kaparihan din yan ng tinatawag na Maharlika Investment Fund na ikikwento ko sa susunod na mga araw kung ano ang na-discover ko dyan. So pagkatapos niyan, naawa si Noynoy Aquino, hindi nga siya nag-alala kung ang involved dito ang tito niya. Kasi pinsang buo ng nanay niya, si Danding Kuhuangco. Ang ginawa niya, inutusan ang Department of Agrarian Reform at pinabigyan ng tinatawag na Notice of Coverage. Ano po yung Notice of Coverage? Ang Notice of Coverage po sa agraryo ay yung padalhan ng
pasubali o inpormahan ang may-ari ng lupa. So ininformahan si Danding Kuwangko kasi dami niya yung nakapangalan na may-ari doon, ay dami lang ni Danding Kuwangko. So pinadalhan sila ng sulat na yung lupa ay kukunin ng pamahalaan at ibibigay sa lahat ng mga katutubo na gusto magsasaka doon sa isla ng Mariahangin. Isla sa Bugsok. So ngayon, tingnan nyo ang petsa, 2014. Ang pobreng mga alindahaw, o tawagin ba natin alindahaw katutubo? Hindi ko alam kung ano kasi salitang Bisaya ang alindahaw eh. Naalala ko yung alindahaw, kinakanta ng tito ko na namatay na eh. Sabi, ako'y pobreng alindahaw. Yan. Nire-recall ko lang. So, yung mga katutubo na yan, nag-antay sila kung kailan ibibigay sa kanila ang tinatawag na Certificate of Land Ownership Award. At kung kailan ibibigay sa kanila ng Department of Agrarian Reform ang tinatawag na Emancipation Patent. At kung kailan ang pinakahuling ibibigay sa kanila na Transfer Certificate of Title. Por Diyos, por Santo. Anong nangyari? Natapos ang pagkapangulo ni Noynoy Aquino, hindi rin niya nagawa ng paraan na matapos ang proseso ng DAR. Mga kababayan, sa ganung sitwasyon po, ay wala nang dapat gagawin ang mga katutubo na mga magsasaka. Bakit? Ano lamang gagawin lang? Mag-antay lang kasi trabaho yan ng Department of Agrarian Reform ang magbigay, magproseso ng lahat-lahat. Pumasok na si Duterte, 2016. Alam mo, binuto ko pa nga si Duterte eh. So, kami ni Percy Lapid, binuto pa namin yan ng 2016. Kaya na naging presidente siya, inaantay pa rin ng mga katutubo ang kanilang mga titulo. At inaantay nila na kailan kukunin ng pamahalaan yung mga lupa mula sa kamay ni Danding Kuwangko para ibigay sa bawat isa sa kanila. Walang nangyari. Si Duterte, walang nagawa. Ang kanya ginagawa, pamatay dito, patay doon, patay. O, drugs ang hinahanap. Inakusahan din siya ng kanyang tao na si SPO3, Arturo Las Cañas, na siya pala ang hari ng droga sa Davao City. Ang akusasyon na yan ni SPO3 Arturo Las Cañas ay yung tinatawag sa ebidensya na napakataas ang uri. Bakit po? Kasi kilalang kilala si Arturo Las Cañas, isang pulis na isa sa mga killer ni Duterte at hindi yan itatanggi. Mahigit 300 ang pinatay ni Arturo Las Cañas para kay Mr. Duterte. Sa kanyang pagsasamba sa kay Mr. Duterte, pati 2 kapatid niya pinatay niya dahil naniniwala siya na sincero o genuine